They shine so bright, you might go blind, blind, blind. When I walk through the... So yun, good morning, good evening guys. Welcome back to our YouTube channel. So kung bago pala kayo sa channel namin, huwag niyong kalimutang mag-like, mag-share, and subscribe. At huwag niyo rin kalimutang i-hit yung notification bell para lagi kayong updated sa mga bago naming paparating na videos. So yun guys, no, ngayong araw na to guys is yun, kakagaling lang namin sa Eastern Health Clinic. Yung nga, vaccine ng bunso namin ngayon, yung second month niya, vaccine niya ngayon. So bago guys ang lahat guys, may topic tayo ngayong araw. Shout out muna tayo sa mga new subscribers namin. So shout out po kay Sir Jason Aguilar, salamat po sa pag-subscribe. Kay Sir Daryl Joseph Espina, Heart, kay Heart, kay Milet Katbagan, shout out po. Kay Hill Brian Sabiniano, kay Miss Chinita, shout out po Ligaya World, at kay Roca Fambam. Yan. Maraming salamat po sa pag-subscribe. At meron pa pala dito si Rachel Bautista, Mary Jane Habat, kay Ann Vlog Channel, wow, Kylie Hart, okay, kay Property Investments and Farming Adventures, shout yan. out po. Shout out po sa inyong lahat. Teddy Kalaguan, yeah. Aubrey Jen Aguilar, yeah. Kay Kathleen Felix, shout out po. Kay Delo Cesa Lim, yan. Kay Kumare Mutit Lita Rubs Dos yan. Cadiland, Badodits TV, OC Phil, kay yun na, nabati na natin sila na nakaraan. So yun guys, no. So topic natin ngayong araw na to guys is pag-usapan natin yung question guys, na kailangan ba may experience ka kapag pupunta ka ng Canada. Yun na guys, no. Pag sinabi guys experience, syempre yun yung experience mo na dapat mong applyan dun sa qualification na hinahanap ng agency. So like for example, ikaw yung principal, like kagaya ng asawa ko, siya yung principal namin. So siya talaga dapat yung merong background dun sa requirements nung agency na hinahanap nila. So sa program. So yun nga guys, no. Kung kayo naman guys ay dependent at papunta rin kayo sa Canada, kasama kayo ng principal nyo, you know, no need na may experience regarding dun sa field na yun o dun sa requirements ng agency na hinahanap. Kasi guys, dependent lang naman kayo. Pagdating nyo dito sa Canada, kung maghahanap kayo ng work dito, is hindi nyo na kailangan dito guys na experience. So unlike sa Pilipinas guys, kailangan mo talaga ng experience. So dito guys, iba dito guys. Ang daming requirements. Ang daming requirements. So guys, dito guys, iba guys. Hindi mo na kailangan maghanap ng, hindi mo na guys kailangan, kumbaga, sa Pinas kasi guys, 4 years grad ka. Hinahanap nila 4 years grad with pleasing personality. Tapos, tatrabahuan mo lang naman ng grocery. Yan, mga ganun guys. Diba guys? SM. Yan, mga ganun guys. Grabe SM, guys. Tapos dito guys, hindi mo na kailangan ng experience. Willing kang matuto ka dito guys. Yan. Marami akong kakilala dito guys na mga masipag ka lang. Marami ako hindi dito guys. Mapili actually. Marami ako dito guys kakilala ng mga Pilipino na wala naman silang background experience before sa Pilipinas ng mga work na nakuha nila dito. But yun nga, kagaya ng sabi namin kanina, kung ikaw ay ang principal at nag-a-apply ka, syempre kailangan mo talaga ng experience. Yun. Dependents, walang problema yan guys. Maghanap pa ng work dito. Kung ano mang gawin mo dito, basta hindi ka lang maarte sa trabaho, maghanap ka. Sino daw ba independents? Sino ba yung mga dependents guys? Yan, tatanungin ko kayo. Yan. Ang mga dependents guys ay sila yung carry o sila yung kasama nung principal applicant. Kumbaga family, family, yun. Husband, yan, ako kaya yan. Tapos, husband or wife, yan. Kids. Kung sino man sa kanila yung principal. Kids, yan guys. Kaya yung sinasabi guys na, ay, kailangan ko pa ba ng experience kapag ka-dependence lang ako, parang gano'n. Hindi na guys, hindi yung kailangan yun. As long as guys, sa pagdating dito, masipag ka, willing to learn, yan, ganyan.
Karamihan Hindi. kasi dahil mga Pilipino dito, di ba? Iba yung field nila sa Pilipinas, papunta dito, iba naman yung ano. Ah. Yung engineer sa Philippines. Guys, may diba? kakilala ako guys, engineer sa Pilipinas, truck driver dito guys sa Canada. Yan. Oh guys, may kakilala akong ganun guys. Accounting sa Philippines, forklift operator dito sa Ayun, Canada. mga ganun. Teacher yan, mga forklift operator sila dito, yan ganyan. So guys, ang Canada kasi guys is hindi nagmamatter kung ano yung experience mo dati sa Pilipinas. Although makukuha mo rin siya. Makukuha pagdating mo rin siya dito, pero guys. sa simula, Siyempre guys talaga, yun nga, back to zero talaga tayo. Kasi unang-una, hindi naman, meron guys ibang mga tao guys na pagdating dito guys is nakukuha agad nila yung mga profession nila galing sa Pilipinas, which is good. Yun guys. Pero guys, syempre hindi lahat. Yun, syempre kailangan nating mag-umpisa sa simula ulit talaga, magsisimula ulit tayo. Kagaya nung mga sa previous vlogs ko nung nag-umpisa pa lang ako na binanggit ko na kung maganda na yung buhay mo sa Pilipinas at papunta ka sa Canada, yung kumbaga okay na, establish ka na sa Pilipinas, guys, payo ko lang na baka magsisi ka bandang huli kasi unang-una depende pa rin. hindi kasi kung okay na siya sa Pilipinas tapos pagdating mo dito syempre makakulture siya ka dito. Tapos yung syempre ayun nga may isa pa tayong topic yung about sa cost of living guys, na cost of living depende yan. Yun nga, yung guys baka hindi niyo na napanood yung cost of living na vlog namin. Yun, bisitahin niyo yung YouTube channel namin para mapanood niyo, may mga vlogs kami about sa cost of living, paano kami nakapunta dito, mga requirements sa immigration, magkano nagastos yun. Guys, panoorin niyo yun guys. Ano yung buhay dito sa Canada. Ayun. Yun guys, no, cost of living guys, kapag sa cost of living talaga guys, nagmamatter yan kung paano kayo gumastos dito. Guys, hindi ako naniniwala guys na sa Canada is para sa guys, kung i-bash nyo ako, wala na akong ano doon guys, no. Ang ano ko doon guys is for my own perspective guys, masasabi ko guys na okay dito guys. Masasabi ko para sa akin guys, para sa akin. Guys, personally guys, hindi ako nagdo-double job promise. Hindi ako nagdo-double job. Tatapatin ko na kayo. Wala akong double job. Nagtatrabaho lang ako guys sa Tim Hortons. Pero guys, kahit pa paano guys, nakakapag-save kami ng pera. Guys, nagmamatter yan sa kung paano nyo gagastusin. Pagdating na isang buwan guys, yung tipong nakabantay na yung mga utang nyo, ganyan, ganto ganyan. Guys, hindi kumbaga, may time para dun may time para sa credit, may time para sa napag-iipunan yan guys lahat. Hindi guys sa lahat ng oras kailangan mong kumuha nito, bumili nito ng ganito ganyan. Kasi guys, kagaya ko guys, bilang padre de pamilya, yun nga, magulang ng dalawang anak namin. Syempre guys, kami mag-asawa, iniisip namin yung for the near future ng mga anak namin. Kung ano ba yung magiging future nila pagdating ng panahon. Syempre guys, ako guys, Iba sa Pilipinas. ako guys, hindi naman sa guys, na ako guys parang sanay din ako guys talaga sa hirap kumbaga. Yan, kumbaga yun nagsisave talaga kami para sa mga bata. Tapos yun, basta ganun. Depende talaga yun sa inyo guys. Kung may nagsasabi guys na Canada is puro utang, depende sa inyo yun guys. Kung paano nyo i-handle yung credit nyo. Kung hindi nyo pa kailangan ito, wag nyo na munang kunin. Kasi guys, may time para dun. Hindi lahat ng panahon guys is kakailanganin mo nitong ganyan, kailangan mo nito. Hindi ganun guys. Suggestion ko lang sa inyo yun. Kung i-bash nyo ako guys, wala na akong ano dun guys. Pero guys, sinasabi ko lang yung totoo. Which is, hindi ko naranasan dati sa Pilipinas, yung nararanasan ko dito ngayon. So yun. Ano daw ang kaibahan ng trabaho mo dito sa Canada sa trabaho mo sa Kuwait at saka sa Philippines? Oh my God guys, langit lupa guys ang pagitan guys, ano? Kasi usapang trabaho experience. Ano yung experience mo daw sa Middle East? So yun guys, no, ang experience ko guys sa Middle East, first 3 years ko guys sa Middle East ay service crew ako guys ng McDonald's. So after kong ma-release ng McDonald's, fine dining naman ako guys, sa restaurant naman ako guys. Nag-assistant chef ako doon, nag-waiter ako doon, nagbabarista ako. Pero hindi ako totally barista na, yung barista talaga na legit. Yan, nagmi-mix. May mga alam din ako guys, hindi talagang ganun ka na barista. Pero yun guys, napakalayo guys ng work ko dati sa, yun nga, yung sahod,
Yung sahod, tapos yung... Guys, hindi ko kayo guys ini-encourage ha. Hindi ko kayo, kumbaga, sinasabi ko lang guys yung na experience ko. Disclaimer lang to guys. Para sa akin lang to guys. Kasi guys, never kong na-experience ito sa buong buhay ko. Yung ganitong buhay na kahit pa paano nakakapagsubi kami. Yan. Kagaya guys, yung dati sa Kuwait ako guys, medyo hindi kami makapagsubi-subi doon kasi yung, at the same time may application, nagro-roll yung application. Kumbaga hindi ganoon man, no? Although may trabaho yung misis ko sa Pilipinas, pero syempre iba pa rin dito. Yun nga dito, although yung expenses minsan is hindi mo talaga maiiwasan din na nagmamatter din sa mga bilihin, ganyan. Kagaya ng tax namin dito sa NL is 15%, yon. So talagang higpit sinturon talaga eh. Higpit sinturon. Guys, kahit naman saan sa mundo ngayon, wala nang mura ngayon, guys. Wala nang mura ngayon. Kasi unang-una inflation, 'di ba? Nagka-pandemic 'yan. Syempre, recession 'yan. Syempre. Wala kasing tax sa Middle East. Walang tax sa Middle East. Wala ka ring tax sa Pilipinas. Ayun lang kasi guys, kaya isa talaga sa nagustuhan namin dito sa Canada guys is pwede ka talaga mag-settle dito as a family. Yan. Yung anak mo, about sa future nila, may ano sila, may future sila. Sa Pilipinas may future din naman sila, pero syempre 'di ba, pagka sa Pilipinas bihira yung makakatagpo ka talaga ng yung trabaho na yung maayos. Dito kasi guys, kapag nag-upgrade ka, yun, eventually kapag natapos mo yung at may diploma ka na, kahit pa paano magiging yan, maano mo yung profession mo. Pero hindi mo naman siyang agad ma-establish nga. Hindi mo talaga siya ma-establish agad. Iba nga dito, ilang years na bago nila nakuha yung talagang dati nilang guys, hindi ako nagpo-promote ng Pepsi guys Pagdating sa trabaho alin mabigat, Canada or Middle East? Same lang. Dito kasi all around eh. May may pros and cons ang Middle East kasi. Sa McDonald's kasi trabaho dun eh. 'Di ba nung McDonald's tayo per station? Per station nung nasa McDonald's kami. Minsan sa ka pa, may runner ka pa, ganyan. May runner. Pag dito sa Canada, karamihan sa mga lahat dapat alam mo yung station, 'di ba? Lahat alam mo station dito. Actually, kung may compare ko yung trabaho ko dati, sa Pilipinas talaga mahirap trabaho. Mahirap talaga ako sa Pilipinas. Kasi, nag-work ako dati sa grocery store, Super 8. Yan, shout out sa inyong lahat sa Super 8 Ortigas Extension sa Pasig. Yan, nagtrabaho ko dyan talagang hirap. Kasi unang-una, pag nagta-top load kami, wala kaming forklift. Hindi kompleto. So, kami, mano kami. Tapos walang aircon, ganyan. Dito sa Middle East naman is mainit, tapos fix yung sahod. Yun. Isa yun, fix yung sahod sa Middle East. Pag ang sinabi ng amo mo ang sahod mo ganitong ay 250 KD, Kuwaiti dinar. Yun na yung sahod mo sa isang buwan. Dito pwede ka pang mag-exceed kung may overtime ka. Pwede yun. Tapos pwede ka isa pa dito pwede ka mag part-time. Sa Middle East, once na mahuli kang nagpa-part-time, automatic uwi ka. Yan ang pagkakaalam ko doon Kasi pero dito hindi ka pa pwede mag part-time pagka pero dito kapag naka TFW ka or temporary foreign worker ka is you are not allowed to do some extra hassles. Kasi unang-una, saan ka ba nakabisa? 'Di ba? Saan ka ba yung kontrata mo? Saan ba nakakontrata? 'Di ba? So mamaya mahuli ka ng gobyerno ng immigration na ganito ganyan. Kita sa tax mo. Kita sa tax mo 'yun, syempre. At saka pag sobra ka sa trabaho dito, syempre, hindi mo pagdating ng isang taon, mag-oo ka pa rin sa tax mo. Abonado ka pa, nag-work ka. 'Yun guys, no? Nag-work ka na, napagod ka pa, abonado ka pa. 'Yun. Isa 'yun. Magbabayad ka pa sa government. Isa 'yun, guys, sa mga pros and cons dito sa Canada kapag ikaw ay double job. Yan. Nagtrabaho ka, 2 trabaho mo, 3, pagdating ng isang taon, mag-aabonado ka pa. Magbabayad ka pa ng tax ulit. Nagbayad ka na ng tax nung kinakaltasan ka na nung kada buwan. Pagdating ng isang taon, kukumputin niya ng CRA, kukumputin yun. Ang mangyayari nun, abonado ka pa nun, owing ka pa nun. Yun. Kaya hindi rin ako nagdo-double job guys kasi one day, why not?
Pero ngayon kasi guys, syempre meron tayong mga bagay na dapat isaalang-alang. Priorities, kagaya ng mga anak namin, yan. Kaya hindi rin ako makapag-double job basta-basta. Unang-una, si mami, hindi pa siya marunong mag-drive. Hindi pa siya hindi pa siya nagda-drive. May lisensya na siya pero hindi pa siya nagda-drive. So yun. So yun on, i-compare ko yung Pilipinas, Middle East at saka Canada sa work feeling ko guys mas better dito para sa akin. Mas para sa akin. Unang-una, sa climate medyo medyo 50-50 tayo sa climate kasi minsan pa syempre may time na winter ang hirap yan. Malamig syempre nagsha-shovel ka, sobrang lamig. Yan sa weather lang yan dito pinagkaiba lahat tapos sahod, tapos yung future, yan. Yun guys. Para sa akin yun lang. May sasabihin ka ma? ano lang, additional lang doon. Yung mga may gustong magpunta dito sa Canada, 'di ba? Huwag kayong mawala ng pag-asa kung kunyari tiningnan nyo sa job application or sa job posted. Wala kayong experience sa ganun, pero gusto nyo talaga pumunta ng Canada. Ano mapapayo mo da? I-plan nyo guys, i-plan nyo kasi kami way back 2016 way back 2016 na nag-i-aim kami na pumunta ng Canada. So, ang ginawa namin, syempre pinilan namin yon. Ano yung 2018 guys, nasa bus ako guys, sabi ko sa misis ko guys, ma, ano pa bang plano mo, mag-apply ka na, sabi ko sa kanya. So kasi, mag-start ka muna. Kunyari, gustong pumunta ng Canada, ano ba yung working experience mo ngayon? Mayroon bang qualify ba siya dun sa experience na hinahanap or in demand ngayon? Like sa amin, 'di ba, may mga ang karamihan ngayon is food counter attendants, yun ang nire-required. Guys, dito sa NL, sa NL ang dami naghahanap dito ngayon. Mga so, teams. Kung wala kang experience ng ganon, pumasok ka na dun sa field na yon. Mag-apply ka na sa Philippines kung gusto mo kasi talaga ngayon. Guys, kung graduate kayo sa Pilipinas ng 4 years at gusto niyo pumunta dito, mag-apply na kayo ng manager. Mag-exam kayo ng manager, at least ilang years ang experience pa kailangan? Minimum 1 year. Minimum 1 year experience guys. Kung talagang desidido kayong mag-settle dito sa Canada guys, huwag nyo nang pahabain, huwag nyo nang patagalin. Kunyari naka 1 year na kayo, kasuhin nyo na yung application nyo, mag-apply na kayo. So kung hindi pa kayo nakapanood ng vlog namin about sa mga agency na nagpapaalis, so especially sa mga sa food counter attendant tsaka supervisor ng Tim Hortons at tsaka McDonald's. So yun, ipanoorin nyo yun. So kapag naka 1 year na kayo, mag-start na kayo ng ng application, punta na kayo sa agency. Kasi isa yun sa mga qualification at din siya mabilis. Marami siyang way na pwede mong gamitin. Pwede ka mag-express entry, pwede ka namang mag-AIP program. Sa AIP nga lang is Atlantic Province, katulad ng pinanggalingan namin, yung nandito kami ngayon. Pero wala namang pagkakaiba, parehas lang yun. Nasa Canada guys, pa rin kayo. Nasa Canada pa rin naman kayo guys. Kahit saan kayo mapunta sa kahit saan kayo dito. pumunta, depende pa rin. Nagbabari lang yan guys sa tax. Yan. Sa tax lang guys nagkakatalo yan. Kumbaga, sa kagaya dito sa lugar namin is 15%. Sa ibang provinces, mayroong 5%, kagaya ng Alberta. Kagaya ng British Columbia. Ilan sa British Columbia ma? Hindi ko sure. 10%? Hindi ko alam. Wala akong idea guys. Mas mahal sa British Columbia. Mas mahal sa British Columbia. So yun guys, no? Breakdown. Kapag guys, at basta guys makarating ng Canada, yun na yun. Balang araw kung gusto nyo umalis ng probinsya na pinanggalingan nyo, pwede kayo lumipat, bumache kayo kung gusto nyo. I-ano nyo yun, ipaplan nyo yun para mas mas strong pag nag-apply ka, habang nag-gain ka na experience, nagsisave ka rin ng money kasi yun. Kailangan, syempre pagdating sa Canada, di ba, pera talaga yung kailangan mong Tsaka payo ko lang guys, kung kayo guys ay 4 years grad, huwag nyo sayangin yung pagkakataon na apply lang kayo ng mga SM ganyan, mga Guys, kung may plano kayong mag-abroad, doon na kayo makakapag-settle kayo. Kasi kasama guys, family. Kasama family nyo, pwede nyo dalhin yung parents nyo, pwede nyo dalhin, ganyan. Ang ganda, ang dami benefits. Basta ang dami, ang ganda, promise. Yan lang guys, no? So, share. Basta guys, yun guys, yung mga sinabi ko guys is based lang sa mga experience ko dito sa Canada guys. Kung i-bash nyo ako guys, bahala na kayo. Ayun na guys, no? Maraming salamat sa walang sawang suporta at panonood. Yun nga, no, kung
kagaya nga ng sinabi ko, no, kung bago kayo sa YouTube channel namin, sa Minado Family, baka naman huwag niyong kalimutang mag-like, mag-share, and subscribe, at mag-comment na rin kayo guys kung may mga gusto kayong itanong regarding sa Canada guys. Disclaimer lang guys, no, hindi kami immigration or anuman or whatsoever. Sinasabi lang namin guys yung mga experiences namin regarding dito sa Canada guys. So yun guys, no, maraming salamat guys. At yun guys, huwag nyo kalimutang i-ring yung notification bell para lagi kayong updated sa mga bago naming paparating na videos. So see you guys for the next time, and adios.